Amen. Praise. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. It's so good po no na makasama po kayo ngayong araw na ito. Ako po ay sobrang nagpe-pray sa Panginoon kung ano bang ihahatag niya po sa ating hapagkainan sa oras na to. Pero bago po ang lahat, I just want to introduce myself as well. I am the youth pastor pala. Ang dami na kasing pogi dun sa church eh. Di ba? Parang sabi ni Pastor Roder, pogi daw siya na worship. Ako ang cute pastor ng River of God. Ang handle ko po ay youth ministry at young adults. So, ang mga nililid ko po is around 13 years old up to 21 years old, and then 21 years old up to 35 years old. Ayun po, yun ang hinahawakan ko. At the same time, ang isa po sa mga ministry ko is the worship team. I am one of the senior worship leader po, kaya nakaka-bless po. Pray. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng worship team. Damang-dama ko po na si Lord po ay nandirito. And bago po ako mag-start, I just want to release a word from you guys. Kanina po, nung nandun po tayo sa may Worthy is the Lamb, na-receive ko po yung word kay Pastora Aimee na hinuhugasan ka ni Lord ng paa. And then I hear the Lord speaking, mothers of the orphans. There are people na papasok dito sa church na feeling na wala silang family, feeling nila no one accepted them. But because of your heart, servant heart, ayun, binibigyan ka ni Lord ng mothering anointing. Tapos si Pastor Eric naman, nakita ko po yung angel of the Lord na dinadala ka sa mga places. Sabi ko kay Lord, local or abroad, sabi ni Lord, places. So you cannot put boundary into our unlimited God. Tapos sabi lang ni Lord sa akin, pinalitan niya yung mga kamay mo ng kamay niya, parang may butas na rin yung kamay mo, and you are reaching the unreached and the lost. And then I also saw, kala ko tapos na yung kay Pastor Aimee. Sabi lang ng Lord sa akin na tignan, kita ko pregnant ka in the spirit, no? In the spirit, and it's birthing out for youths inside the church. I saw in the vision that this place is going to be full of young people. And then last, sabi ko, Lord, si Pastor Eric din. Sabi ko, nakita kita Pastor Eric na nandun ka sa isang kitchen. Nagpe-prepare ka ng food, and sabi ko kay Lord, para saan tong food na to? Sabi ni Lord, this is my spiritual food for the people that will come. So, praise the Lord. God bless you all. Lahat po ng mga visions na nare-receive para sa leaders nyo ay umaagos po yan pababa. Pero now, let's go to the main topic for today. Ang topic po na binigay po ng Lord sa akin is Parable of Good Samaritan. Alam niyo po ba yun? Yung Parable of Good Samaritan, feeling ko sobrang align eh. Kasi nakita ko na magkakaroon kayo ng evangelism, ang dami yung mga training to go outside, nag-giveaway pa daw yung youth ministry para lang makapag-training kayo ng evangelism. And I believe this is one thing that we want, God wants to uncover to us. Hindi, mamaya madidiscover po natin ano ba yung purpose, bakit ito yung sinasabi ng Lord. Can we go to, teka lang. Can we go to Matthew 9:35 to 38, please? Thank you po. Matthew 9. Intro muna tayo. Sorry, high-tech pala. Naka-Bluetooth yung mic. Anyways, let's all read. Then Jesus went out all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Next verse. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Next verse. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Next. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. I just want you to open your eyes on what's happening in the world right now. Tayo po ang may pinakamataas na growth ng HIV today. Alam niyo po ba yun? I was so shocked and amazed na as early as 15 years old, in the brackets of 15 to 21 years old, nandoon po yung pinakamalaking bracket ng meron po tayong positive sa HIV. Grabe po, hindi ko po
Hindi ko po ine-expect. Akala ko po sobrang weak na mga Gen Alpha, but this time, sobrang tapang po nila na gumawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Grabe po ang lala. And when you open your eyes, alam nyo kung ano yung nangyayari ngayon sa Israel at sa Iran. Malaki, hindi po ito hindi lang po ito basta event. Ito po ay signs ng pagbabalik po ng Panginoon. At ang gusto po ng Panginoon ay wala pong mag-perish sa mga anak niya. Lahat po tayo, even yung mga bago lang, yung mga first timers lang, even yung matagal na sa church, paulit-ulit po itong nire-remind ng Panginoon po sa atin. And I just want to make this an introduction to you guys because the people outside are helpless. And they are crying for help. They are asking for a hand to reach out because these people are so lost to the point that they are covering up all the brokenness in their hearts with gambling, with cigarettes, with alak. Galing po ako doon. Kung hindi nyo po na itatanong, matagal po akong malasing. Aware po ba kayo kung ano ang Red Horse? Siguro naman, hindi pa naman nalalaos ang Red Horse ngayon. Yung Red Horse po, dalawang klase yan. Isang payat, isang mataba. Nakakita na kayo ng matabang Red Horse? Hello, may kausap po ba ako? Ayun. Yung mga matatanda lang yung sumasagot no? Yung matabang Red Horse po, hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo, hindi po 6 ang kaya kong ubusin. 12 po. 2 case po ng Red Horse ang kaya kong ubusin sa isang upuan. At hindi pa po yun natatapos doon. Meron pa po akong pambanlaw na mga door. Matador, emperador. Wala pang light nun. Fundador. Lahat po ng mga klase ng alak. Why? You know what, guys? Alam na ng mga pastors ko to about my testimony. Some of you know my testimony. I was abused. In my early age, sobra po akong abused. No? Dito ko po makukwento kung gaano po ako ka-abused because I was abused when I was in grade 3. Imagine, grade 3 lang po ako. Grade 2, going to grade 3. Dapat naglalaro lang po ako sa labas. Pero one time, my aunt, yung tita ko po, minolest siya po ako. Ginawa niya po akong instrumento po ng sex. Ganun po yung nangyari sa akin. And that last for 2 years. Hanggang sa nabuntis po yung tita ko. Hanggang sa nung nabuntis siya, umalis siya, naghanap po ako kasi akala ko it's a normal thing na nangyayari sa isang bata. Dumating po ako sa point na inabuse po ako ng lady guard na mga bantay sa palengke kasi sinasama ako ng nanay ko. And then all of a sudden, biglang dumating sa buhay namin yung pinsan ko. He was a college student back then. Malapit po kami, yung tinitirahan naming bahay, malapit po sa University of the Philippines. He is the reason why I took up computer science. Graduate po ako ng ComSci. And 9 years po ako sa industry bago po ako nag-full-time sa Panginoon. I thought na magkakaroon ako ng image of kuya, a brotherly image, but what had happened was, I was molested by him as well. And that lasts for 7 years. So for the total of 9 years, I am under molestation. I was raped every day by those people. And I thought that those things are good. Those things are just normal. That's why I find myself in alcohol. I found healing in cigarette. Pero dahil hindi siya maganda sa baga ko, kasi nga may history daw kami ng hika noon, hindi po sa akin umeffect yung sigarilyo. Pero yung yosi po, yung alak po, nagdadala po ako sa school, katingero po ako. Buti nga, gumraduate pa po ako eh. Lagi po akong laman ng principal's office. And you know what? Madali pong husgahan ng isang taong dumaan sa ganong bagay. Manginginom, sugarol. Ako po, mahilig po ako sa ading. Nagpapa-ending pa po ako ng ng basketball. Ganun po yung yung buhay ko noon. Ang daling husgahan, ang daling layuan ng mga ganong klaseng tao. But you know what? Deep inside, there is something wrong in their hearts. The brokenness that they have experienced, every one of us has a story to tell. Baka po hindi tayo matapos sa isang buong taon para pag-usapan lang yung buhay ng bawat isa. That's why you know what? The Lord led me into the parable of Good Samaritan. That is on Luke 10:25 to 27. Hinighlight ko lang po yung sa Matthew 9:38 because there are a lot of people right now who are harassed, who are helpless, like a sheep without a shepherd. Now, let's read the parable of the Good Samaritan. Luke 10:25 to 37 in NIV. It says here, on one occasion, an expert of the law stood up
to test Jesus. Ang sabi po doon sa may stood up, sa verse 25 po muna. Verse 25. Sige. Yan. Tandaan niyo po yan. On one occasion, an expert in the law stood up. So there is one expert of the law, abogado po siya. Alam niyo naman po kung ano yung abogado, di ba? Aral niya po yung mga batas. Alam niya po kung ano yung mga nangyayari sa batas sa politika. And he asked Jesus to test. So isa po tong matalinong tao na tinanong si Lord at tinetesting si Lord kung ano bang nalalaman ng Jesus na yan. Sabi niya dyan, Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Sino po dito ang gustong ma-inherit ang eternal life? Taas po ang kamay. Alam niyo po, this is the promise that we have. Wala pong ibang religion, wala pong ibang story na merong Diyos na namatay at nabuhay ulit. Si Jesus lamang po. When you study Islam, when you study Hinduism, when you study Taoism, lahat po ng mga klase ng religion, lahat po ng leaders nila namatay. Only one name ang nabuhay, and that name is Jesus. Amen po ba? And the eternal life that we are hoping for is because yung Diyos natin po ay nabuhay. Amen? It says here in verse 26, what is written in the law? Imagine this, a certain person who have knowledge when it comes to the law will ask somebody thinking na hindi niya alam yung law. Akala niya si Jesus Christ ay someone lang na naglalakad sa kanilang village ngayon at tinatanong niya, Lord or teacher, ano bang nakalagay sa law? He replied, how do you read it? Ang sabi ni Lord. Ang sabi nung abogado on verse 27, he answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Verse 28, you answered correctly, sabi ni Lord sa kanya. Do this and you will live. Verse 29, eto na. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? Lord Jesus, sino ba ang aking mga kapitbahay? Sino ba ang aking neighbor? Sabi ng verse 28, you have answered. Ang sabi ng 30 30. And Jesus said, ito na yung parable. And Jesus, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Amen. Grabe to. Verse 31, a priest, isa pong pari na nakakaalam po kung ano ang Biblia, kung ano po ang salita ng Diyos, kung ano po ang batas, happened to be going down on the same road. And when he saw the man, nung nakita niya tong taong to, he passed by on the other side. Dumaan po siya sa may kabilang side. Ito po yung taong binugbog po ng magnanakaw at iniwang sugatan. Ito po yung sugatang tao at dito po siya dumaan sa may kabila. And then on a verse 32 said, so to a Levite. Ang Levite po, sila po yung mga namumuno po sa synagogue, sa templo. Sila po yung tagapamagitan sa mga tao. Sila po yung mga aral na aral, mga Levita. Sila po yung mga sinet apart ng Panginoon para nang sa ganon kapag kailangan nilang tubusin yung sarili ng mga tao sa kasalanan, sila po yung magpe-present doon po sa templo ng Panginoon. But when he came to the place and saw him pass by on the other side, sa kabila din po siya dumaan. Now here's the thing, verse 33, but a Samaritan, ang Samaritan po ay kaaway po ng mga Jew. Back then po, pag pinag-aralan natin yung kultura para po itong Pilipinas at China, magkalaban pong nasyon, hindi po sila nagpapansinan, hindi po magkaayos. Amen po ba? Parang ganun po yung nangyayari dito. A Samaritan traveled and came, there was a man, and when he saw him, he took pity on him. Look at these three character po, yung priest, yung Levite, at yung Samaritan. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. And he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out of 2 denarii and gave them to the inner keeper. Look at him, he said, and I will return. I will reimburse you for the extra expense that you may have. Conclusion of showing who the neighbor is. The answer
came from the lawyer itself on verse 36. It says here, which of these three, says the Lord Jesus, do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Sino po? Yung priest, yung Levite, o yung Samaritan? Bakit po yung Samaritan? Kasi siya po yung tumulong. Are we here? Okay po ba tayo? Galaw-galaw po tayo, ha? Nag-aaral po tayo ngayon, kaya medyo kailangan po natin ng sobrang serious na atmosphere, no? Yung Samaritan po, no? At ang sabi ng Lord dyan, which of these three do you think? Tinatanong din po tayo, sino sa tingin mo sa tatlong tao na yon na nang merong taong nangangailangan ng tulong, ang tumulong doon sa taong yun ang kanyang neighbor. Ang sabi sa may 37, the expert of the law, ang ganda ng pagkaka-highlight eh. The expert of the law replied, the one who had mercy on him, Jesus told him, go and do likewise. Now, let's go to the observation. On verse 25, ang ganda pong pag-aralan na ang unang tanong na pinagdedebatehan ng parable of the Good Samaritan is paano ba magkakaroon or mai-inherit ang eternal life. Dapat sigurado po tayo na kapag namatay po tayo ngayon, alam mo kung saan ka pupunta. Kapatid, hindi po sa good works kung bakit ka makakapunta ng heaven. Dahil po yon sa dugong dumanak po sa krus ng Kalbaryo, kaya po tayo mapupunta sa kalangitan. Hindi po good works. Dahil po kung ang good works po ang magiging batayan ng pagpasok po natin sa langit, baliwala po ang pagkakamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. That's the argument here. The question of somebody or someone who is so expert of the law asking someone whom he didn't know, the creator of the world. And on verse 26, the Lord replied, what is written in the law? If that attorney, that lawyer is challenging God, he is answering him back based on his own knowledge. God is meeting him with his own wisdom. How do you read it? Ang sabi ni Lord dito, what is written in the law? He replied, how do you read it? Magkaiba po yung nababasa mo lang ang law at kung paano mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Maaaring mababasa mo siya as it is pero hindi mo alam, meron palang inner message doon sa loob. Hindi mo alam, kaya may mga times tayo, nagbabasa tayo ng Bible, may mga times hindi mo naiintindihan yung salita ng Diyos. Kasi binabasa mo siya as it is. Pero si Lord, tinatanong ka ngayon, kapatid, paano mo ba binabasa yung Bible mo? Diba? Ang sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And Jesus affirmed with that answer, yung answer ng lawyer, tama ka nga naman, no? Alam mo eh, magaling ka eh. In-affirm niya about his knowledge, about what it is written. And the Lord said on verse 28, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Do this and you will have eternal life. Ay, grabe yon. Yung outflow ng pagmamahal ng Diyos sa iyo ay umaagos po sa mga taong nangangailangan din ng pagmamahal ni Kristo. Amen po ba? Now, the parable of the Good Samaritan is not just on how to love the neighbor. Hindi po to about sa isang, di ba tinext ako ni Bishop, where are you? The worship has started. Bish, nandito po ako sa Beholding Jesus. Hindi, okay lang po yun. Minsan nakakalimutan po ni Bish eh. Yung tatay po natin sa galeriya, miss na po niya ako. Kasi nung last week, nasa Hong Kong ako, tapos ngayon naman, nasa labas tayo. Anyways, hindi lamang po yun yung discussion eh. Hindi lang po about yung neighbor eh. Kasi po pwede na yung tumulong kahit sinong neighbor. Pero ano ba yung ipinapahiwatig at inilalabas ng parable of the Good Samaritan? Alam niyo po, napakaganda po, no, na makita natin yung argument nung tanong na how do you read it? Paano mo ba binabasa? Sino po ba nagbabasa ng Bible dito? Taas ang kamay. Praise the Lord. Kung hindi ka pa nagbabasa ng Bible, now's the time for you to read the Bible. Ang Bible po, punong-puno po ng instruction. Ang sabi nga po ng acronym ng Bible, di ba? BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. Di ba? Para makatuloy ka hanggang sa eternal life.
Napakaganda po nito. Alam niyo po, dapat kapag nagbabasa po nagbabasa tayo ng Bible, alam natin kung paano natin binabasa yung Bible. Hindi mo lang siya binabasa, pero kino-comprehend mo siya. Ano ibig sabihin ng kino-comprehend? Inuunawa mo siya. Meron tayong class before in English class na meron tayong reading comprehension at meron tayong listening, active listening lang po na mga training noon. Kapag ikaw, binasa mo lang yung isang bagay, aloud, ang hirap intindihin kasi hindi siya pumapasok sa'yo internally. Kaya nga pag sinabing reading, hindi siya natatapos sa reading, may comprehension po na nangyayari. Amen po ba? Kaya nagiging boring sa atin yung Bible kasi binabasa lang natin siya at hindi tayo makarelate. Lagi ko po yung sinasabi sa mga people in the congregation, kaya hindi ka nakaka-relate kasi hindi mo inuunawa kung ano yung nakalagay sa Bible. Ending, hindi ka na magbabasa. Amen ba? You might interpret it as it is kasi. Kapag binasa mo siya, maaari mo siyang maaari mo siyang ma-interpret as it is. 'Di ba? Alam niyo sa may Matthew 4 kung saan challenge ni Satan si Lord. 'Di ba yung sinabi doon na gawin mong tinapay ang bato? Yung mga ganon, di ba? Gawin mo magpatihulog ka at sasaluhin kita. Ang daling mag-quote, hindi mo alam si Satan pala yung nagsasalita dun. Iintindihan nyo ba? Kailangan maintindihan mo in the interpretation of the word kung sino po yung author, sino yung sumulat. Ano ba yung nangyari on that event? Who are the recipients of the message? Ano ba yung cultural background, historical background ng mga nangyayari? Napakahalaga, napaka-importante po nun kapatid kasi doon mo mas madidiscover. Hindi lang pala to isang basta parable. May gusto palang ilabas si Lord dito. 'Di ba? Hindi kasi to kailangan kasi maintindihan mo to kasi parang katulad nung story ni David at ni Jonathan. Kilala niyo ba si David at si Jonathan? Alam niyo po ba ginagamit ng LGBT to na passage na scripture sa Bible para i-allow ang homosexuality. Pero hindi nila alam it's an agape love of two brothers. Dahil may isang kapatiran na namatayan ng isang ama at wala nang growing up, wala yung attention sa kanya kasi nag-grow up siya as Harry. Sino to? Si Jonathan. At nagkaroon siya ng companion si David. Ano pa? Yung Luke 6:38, pressed down, shaken together, running over. Alam nyo ba, this is just a principle that we could use in giving. Pero this verse talks about what? About judgment. Na kung ano yung judgment na binigay mo, siksik, liglig at umaapaw din ang maririnig, ang judgment na makukuha mo kung yun ang judgment na ibinigay mo. Same thing in mercy. Kung naawa ka ng siksik, liglig at umaapaw, yun din yung awa na marireceive mo. Amen ba? Why am I discussing this? Because I just want you guys to understand how important it is to interpret the Bible correctly. Kasi po, nung ako po ay nagli-lead ng campus outreach, marami po akong leaders na nakakasakit po ng mga tao sa labas. Nagagamit po nila ang Biblia para makapanakit ng tao. Dahil hindi po nila naiintindihan at hindi nila na-comprehend kung ba ang ibig sabihin ng Lord. Sa John 3:16, hindi naman po agad conversion ang mangyayari. Bago po na born again ang woman in the well, sa John 4, diba? Bago siya nag-evangelize, ni-reach out muna siya ni Lord. Kinalkal muna ni Lord yung puso ng taong yon. Bago si Lord mag-preach sa kanya ng mga salita ng Diyos in the Bible, nakinig muna siya. Kadalasan, lumalabas po tayo, kadalasan bit-bit natin yung salita ng Diyos. Hindi natin alam na gagamit natin ito para mas lalo silang masaktan. Ayan ba yung ginagawa mo? Itigil mo na yan kasi hindi ka pupunta sa langit. Pambihira kapatid, naghahanap nga sila ng Diyos. Naghahanap nga sila ng somebody na makakaintindi sa pinagdadaanan nila. Ngayon, ipepresent mo yung gospel as if si Lord galit na galit dun sa mga tao. Are we still here? I just want you to understand that. Kasi
Namumuhay po tayo para i-represent si Jesus Christ. And if this is the kind of representation that we should portray outside, would you think you will reach the generation? No. Amen? Let's go to the parable itself. Sige na, mag-dive in na tayo, mag-delve in na tayo. On verse 30, I just want to, himay-himayin. On verse 30, si Lord, tinatanong siya ng eternal life, sinagot niya ng parable, yung attorney, ay grabe naman Lord, parang ang gulo naman. Nagtatanong lang naman ako kung paano ma-inherit ang eternal life, tapos sasagutin mo ko ng parable. When we talk about a man going down from Jerusalem to Jericho, when he attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Ang way po ng Jerusalem to Jericho, sino na muna nakapunta ng Israel? Hindi pa kayo? Naku, bombahan na. Naku, nakakatakot pumunta. Nakapunta na po ako ng Israel. Praise the Lord. Si Lord po yung nagbayad. At iba po talaga kapag nakita mo yung Israel na yung binabasa mo, wow, this is the Sea of Galilee. Dito naglakad si Jesus Christ. Dito siya nag-harvest. Yung breakfast at the beach dun sa may mountain kung saan si Peter, minute ulit ni Lord nung nag-backslide siya. Grabe po, kitang-kita ko yon. And when I studied that, the road from Jerusalem to Jericho, isa po to sa pinakasikat na daan but at the same time kinatatakutan. Why? Because this is the place na magiging shortcut mo from the sea papunta po sa marketplace. At kaya po ito dinadaanan ng man ay hindi lamang niya po trip. At kung bakit may mga bandits at magnanakaw doon, kasi po yun po ang daanan ng mga merchants. Yun po ang daanan ng mga businessman. At nung nakita ng mga magnanakaw na ayaw magbanat ng buto, ang ginawa, doon po siya inatake. Alam niyo po ba, ang tawag doon is the Blood Valley, the Red Blood Valley, kasi marami na pong na-massacre doon, marami na pong nakuhaan ng mga yaman doon. And now, when we go to the verse 31, a priest happened to be going down. May isa pong priest, may isa pong pare, na kilalang-kilala siya, at suot-suot niya yung kanyang sutana, lahat, no? Na naglakad doon sa same road, at nang sa gayon ay lumagpas siya. Ganon din yung yung Levite. Now, what is this parable is implying about? Ano bang tinuturo ng parable na to? Itong mga taong to, aral po to ng salita ng Diyos. Yung mga priest at Levites, sila po yung araw-araw po. Nung nakapunta po ako sa Western Wall ng Jerusalem, iba talaga kapag lalaki ka, iba ka eh. Kapag lalaki ka, nakahati po yun sa dalawa eh. Pag babae ka, dito ka sa kabila, sa may bandang kanan na side ng wall. Pag lalaki ka, dito ka sa may kaliwang bahagi, pero may access ka dun sa may loob ng temple. Opo, hindi yun makikita ng mga babae, bawal po yung mga babae pumasok doon. At pagpasok ko po doon, yung mga Levites po, araw-gabi nire-recite po nila yung salita ng Diyos. They are both ministers in the temple. They are both ministers of the Lord. They are both workers in the temples and synagogue of God. Pero bakit sila lumihis? Bakit hindi po sila tumulong? Ano pong nangyari? Alam niyo po ba, that time, the priest and the Levites, sila po yung frequent traveler doon sa may Red Blood Valley ng Jerusalem to Jericho. Bakit po? Kasi nga sila yung nagmi-minister eh. Kapag may patay, sila yung pumupunta doon, sila yung nag-a-anoint ng myrrh. Kapag may kailangan po ng celebration at mag-proclaim ng good news, sila po ay dumadaan doon as shortcut para po makapreach sa mga synagogues. Pero alam niyo po, tao lang din po sila na natakot. Baka kasi po sila, kapag hinawakan po yung patay na bagay, unholy po kasi yun. Nung time na yun, unholy po siya. At the same time, kapag po sila ay gumawa at tumulong doon sa taong yon na nearly death na, dugo, sobrang holy po sobrang big deal po ng dugo nung mga time po na yon. Kaya nga kailangan maintindihan po natin yung cultural background eh. Pero alam nyo kapatid, kapwa niya yun Pilipino. Kumbaga sa konteksto natin ngayon, yung taong nandoon, kapwa niya po yun Hudyo. Parang sa atin, kung ikaw ay mapapadaan doon sa Blood Valley na yun, kapwa mo Pilipino nandun, tapos ikaw iiwas ka. Dahil sa takot mo na baka ma-involve ka, baka maging kasabwat ka pala nun, baka ang ending, tambangan ka rin sa dulo at mamatay ka.
But in verse 33, it says here, a Samaritan, as he traveled, came, there was, where the man was, he saw him, he took pity on him. Kapatid, alam mo, ang gustong sabihin ni Lord ngayon, regardless of our status, regardless kung ano yung natapos mo, regardless kung ano yung estado mo sa buhay, ano ka ba? Elitista ka ba? Businessman ka? Malayo na ba yung narating mo? You know, Jesus Christ is telling to us right now, if someone needs help, we must help. Kasi, si Lord, ini-impart niya po sa atin yung compassion na meron siya. That when you go out in your evangelism, kapag nag-evangelize po kayo sa labas, kailangan yung mata mo, hindi na yung katulad ng mata mo ngayon. That when I look, kasi kapag tinignan ko kayo ngayon, tignan nyo naman, gagandaan, gagwapo nyo, di ba? Bihis na bihis kayo. Pero something inside, we may never know. Somebody of you is struggling with their finances. Somebody or someone, may isa sa inyo dyan, nagkakaroon na ng struggle sa kanyang identity. Hindi niya alam kung kailan siya mabubuhay. Hindi niya alam kung anong struggle, anong problema deep inside. Kaya itong taong to, no, itong Good Samaritan na to, kalaban po to ng mga Hudyo. Pero hindi po siya nagdalawang isip tumulong. Because when Jesus Christ died on this cross, hindi po siya nagdalawang isip kung pag namatay siya sa cross para sa atin, kung mamahalin mo siya pabalik or hindi. Basta ang kailangan niyang gawin, mahal kita, mamamatay ako sa cross na to para i-demonstrate ko sa iyo kung gaano kita kamahal. And that the same compassion that Jesus Christ have shown on the cross is the same compassion that we will carry in our evangelism. When we do our Jesus Camp, kasama ko to sila pastor. When I do the Jesus Camp, may isa pong nanay, grabe po, naiyak po talaga ako. May isang nanay, business woman siya, may karinderya siya, ang dami niyang tinitinda. Sabi ko, Nay, sabi ng Lord sa akin, ipag-pray daw po kita, sabi ng nanay. Sige anak, gusto ko ng prayer. Doon pinag-pray ko si nanay. Nay, alam mo ba na si Lord Jesus Christ ang kailangan mo, dire-diretso yan. Sabi ni nanay sa akin, anak, bakit ngayon lang kayo dumating? Nadurog po yung puso ko. Kaya kayo, dapat hindi po tinatanong yung ready na ba kayo mag-evangelize? Hindi po. Kasi dapat lagi kang ready mag-evangelize. Bakit? There are people outside who are dying, yet here you are. Grabe po yun. Parang itong Good Samaritan na to, meron pong isang tao sa kalye na nangangailangan ng abot. Meron pong isang tao na naghihingalo. Halos mapunita ng damit, nagdurugo na nangangailangan po ng tulong. Anong ginagawa po natin? What are we doing? Talaga bang naiintindihan natin yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo? Are we here? Alam nyo, pag pinapikit ko kayo ngayon, feeling ko, may sasagi at sasagi sa isip mo na taong dumadaan sa anxiety, sa depression, identity crisis, financial crisis, suicidal thoughts. Or baka nga hindi sila yun eh. Baka nga ikaw yun eh. This is the reason why we have the church. We are not condemning you, kapatid. But I just want your eyes to be open on the reality of what's happening in the world. Ilan pang kaluluwang gusto nyong ma-infect ng HIV? Ilan pa pong kaluluwa? Ako po, 2 years pa lang po akong pastor. Gusto ko na pong mag-quit. Ang hirap magpastor. Antindi ng blessing pero antindi din po ng struggles. Dumating po ako in my moment na sumasahod po ako at mas malaki pa po yung renta ko sa sinasahod ko at kailangan ko pang mag-tithes. Grabe yun. Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Hindi ko alam kung paano. But all I can say is, Lord, I say yes to you. Bakit? Because, Lord, alam ko kung saan ako galing eh. Molested ako, abused ako. I am part of rape victim po ako. Ganun po yung pinagdaanan ko. At sabi ko kay Lord noon, Lord, nag-yes po ako sa iyo because I don't want any news na lalabas na magkakaroon pa. Lord, na magkakaroon pa ng mga gantong klaseng story.
Hindi ko po kinakaya. Nadudurog po ang puso ko sa oras na may nalalaman po akong nagpapakamatay. That's why I want our eyes to be open. Kapatid, wala po sa estado yan. Expert po yung nagtatanong. Alam niyo po ba, pag pinag-aralan po natin yung expert na yon, yung expert po na yon, ang mga taong kasama lang po niya is mga tao na nasa government. Because he is an expert of the law. He is a lawyer. So yun lang yung mga taong yon. Kaya ano yung surprisingly na nangyari po doon? Surprisingly, tinanong siya ng Lord on verse 36. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? All of a sudden, biglang nagtanong si Lord, sino yung tunay na kapitbahay? Sino yung tunay na kaibigan? Sino yung tunay na may malasakit? Ang expert of the law replied, ang ganda nung ine-expound yung pinupunto doon ng word eh. The expert of the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko po yung parable, wala po yan sa kung sino yung tutulungan eh. Yung parable of the Good Samaritan, hindi po yan about sa kung sino yung tutulungan. It's about kung sino tayo as a neighbor. Ang unang tanong dito, kung pag-aaralan po natin, ng sobrang tindi, love the Lord your God, at tinatanong niya, who is my neighbor? Sobrang concerned siya sa neighbor. Sobrang concerned siya sa tutulungan. Pero nung pinoint out ni Lord sa dulo, hindi pala yung neighbor yung nagmamatter. Ang nagmamatter pala is yung someone na tutulong dun sa neighbor. Na hindi magdadalawang isip umabot. Na hindi po magdadalawang isip mag-share ng love ng Lord. Now ask yourself, what kind of neighbor are you? Yun po yung parable of the Good Samaritan. Hindi po about sa kung sino ang tutulungan. It is about kung sino yung may Jesus na tutulong. Amen po ba? Napakaganda po nito. Pag sobrang inano po natin, no? Pag pinagnilay-nilayan natin. Now, the essence of the parable, this is not just about loving your neighbor. It is about becoming a neighbor like Jesus. The key lessons here that I can share to you is number one, knowing the law is not enough, but living it out is what matters. I don't care kung 10 verses ang kabisado mo. Okay lang po ako sa isa. Basta yung isang verse na yon, alam mo kung paano i-apply. Alam mo yung isang verse na yon kung paano gamitin. Para saan pa na meron kang kabisado mo ang Bible cover to cover kung hindi mo naman ginagawa ng Diyos. Kaimpokrituhan po yon, kapatid. Para saan pa na alam mo ang batas ng Diyos pero ikaw hindi mo kayang i-apply ito para sa mga tao. Number 2, true love crosses boundaries. It could be race, it could be religion, or social class. When we study the parable of the Good Samaritan, yung Samaritan po ay hindi po nila ka-nation. Malayo po ang kanilang agwat. Hindi po siya katulad ng Levita at ng pari. Isa lamang po siyang merchant. Pero hindi po yung naging hadlang para tumulong po siya sa tao. Now, ano bang meron ka? Pera? Wala din ba? Bahay na masisilungan? Wala ba? It's fine, kapatid. As long as meron shoulder na pwedeng iyakan. As long as meron kang tenga na pwedeng pakinggan. Kapatid, enough na yon. Alam niyo po sa amin, in my youth ministry, sa mga leaders ko po, healing starts when you start to hear. Iba po yung nakikinig ka sa mga struggles ng taong to. Little did I know, one of my leadership, babae po siya, minolest siya ng sarili niyang kapatid, kuya niya. Grabe yung shame na ginagawa ng enemy sa kanila. Kaya pala ako dumaan doon sa ganong klaseng shame. Sabi ko kay Lord, galit na galit ako sa iyo, Jesus. Pwede namang bata lang ako na nag-grow up na hindi ako molested. Ayaw na ayaw ko po ng name na Jesus.
Pag magsisimba po yung mga buong family ko, nasa labas lang ako lagi ng simbahan. Kasi galit po ako kay Jesus. Kasi grade 3, mumolestyahin, gagahasain, Lord. There are times in my life that I was sitting in the corner, I don't know what to do. And I've been asking Him for so long, why me? Nahihiya po akong lumabas. Kasi feeling ko ang dumi-dumi ko. Na yung katawan ko ay binaboy at binastos ng mundo. And when I started to know Jesus Christ, that's the time that He told me, you have a mission. There are a lot of people who are also abused and molested outside. There are a lot of people who are crying for help. And when I started to open my ears and lend my shoulder to these people, kapatid, I was so shocked. The same testimony that God has made for me is the same story that I am hearing in the younger generation. Now I know why. Alam ko na kung bakit sobrang galit sila sa kanilang mga magulang. Alam ko na kung bakit wala silang ganang mag-aral. Alam ko na kung bakit yung mga bagay na binibigay sila tinitake for granted nila, because those things doesn't matter at all. They are broken to the point that that brokenness lead them to fix their own where in fact they can't. They are crying for help. They are shouting for help. And yet here we are. Where is your compassion? Grabe yun. Kapatid, hindi mo kailangan ng same na testimony na meron ako. Hindi. Hindi po yun yung gusto kong sabihin. Ang sa akin lang is kung naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon, na namatay siya sa iyo sa krus ng Kalbaryo, tiniis ang latigo, tiniis ang kronang tinik, para lang magkaroon tayo ng eternal life. Sana magkaroon din po tayo ng ganong klaseng pagmamahal sa mga taong nasa labas. Grabe po yung na binigay ni Lord sa akin na nagdadalang tao po si Pastora Aimee in the Spirit. At nakita ko po na may mga youth na rin na dito nakaupo sa sahig. You know, we are not populating church. Don't get me wrong. Hindi po ako nagre-recruit ng mga tao sa church. Pero church is not just a church. Church is also a hospital where people will be taken care of. Lagi mong iintindihin na yung mga taong kasama mo na church dito ay hindi rin po perfect. Ang gaganda ng mga damit niya mga yun, ang gagaling nila kumanta, but deep inside, hindi po kami complete. Kailangan namin si Lord, kaya nga kami nagsiservice. Kaya po ako umaattend ng church because I need someone who will fill the emptiness in me. I need Jesus Christ. Amen? Now my question is this. We often ask, who is my neighbor? Sino ba? Klase ko ba? Bahay ba namin? But Jesus is asking, who are you as a neighbor that this world needs? Sino ka ba? We don't just love our neighbor, but we become like him. And that's the greatest witness of gospel. And now I am in the altar call. Can we all stand? You know, I said this in my preaching. Many are waiting for a move of God. Marami pong naghihintay ng move ng Lord. Hindi mo alam, kapatid, ikaw pala yung milagro hinihintay ng mga taong nasa tabi mo. Nasa sinasakupan mo. You are His vessel. You are the neighbor somebody is praying for. What if ikaw pala yung sagot? Alam nyo, try nyo sa isang life group. Huwag muna kayong mag-usap ng about sa Bible. Kamustahin nyo muna yung mga disciples nyo. Nagulat ako. Ang dami ko pang na-discover sa mga dinidisciple ko. Nagulat ako na kaya pala siya nagbabarumbado ngayon dahil yung tatay niya nangangabit na pala. Sabi niya sa akin, Kuya,
Ang hirap naman, kuya, nagsiserve ako kay Lord, tapos yung pamilya ko nasisira ka. Sabi ko, na, in your struggle, diyan mas close sa'yo si Jesus. Kaya kanya nilalagay sa problem kasi gusto niya na wala kang ibang tatakbuhan, hindi ang lakas mo, hindi ang mga taong nasa paligid mo, kung hindi ang Diyos na kayang gumawa ng imposible sa pamilya mo. And little did I know, nangangailangan pala siya ng Father's love. And thus I became a father to him. Hindi pa po ako tatay, pero nagpakaama po ako kasi kaya po pala, sabi sa Bible. What if in your discipleship, meron pa mga sugatan dyan na kaya hindi makapag-commit, kaya hindi makabalik ng church? Kasi may shame na tinatago. What if yung embrace mo pala yung hinihintay nila? Yung mga taong hindi alam kung saan pupunta. Ginagawang joke lang yung church kasi baka mamaya deep inside, merong brokenness in them na wala silang mapag-isipan kung kanino sasabihin. Kaya ginagawa na lang joke yung buhay. You carry His love. You carry His oil. Oil that washes. Wine that cleanses. You are His healing in this dying world. After loving God fully, we must love others truly. And we become the living answer to a broken world. Now here's the thing. Kapatid, ang dami pong nalulunod sa labas. And God is not condemning us but convicting us of what we are supposedly doing. Now I will call for an altar call. Nag-altar call po ba kayo? I will call for an altar call. Ang altar call po is yung paglapit mo po dito sa harapan. Ano pong sinisimbolo ng altar call? Lord, I cannot take it anymore. I will surrender it at the foot of your cross. But before I invite you, I just want you guys to close your eyes. Do you know somebody who needs help? Do you know someone who needs healing? Do you know someone who suffered the same struggles that you have? Those are the people that God is asking you to bring in this healing sanctuary. Those are the people God leading you to reach out to bring to Him. Now the question is, do you want to be God's neighbor? Gusto mo bang maging neighbor ng Panginoon? Gusto mo bang magpagamit sa Kanya? If that is you, I want you to invite here in front to pray for you. Bibilang po ako ng 3. Sa pagbilang po ng 3, iniimbitahan kita, wala pong mawawala po sa panalangin. Sa simpleng panalangin po, nawawala ang fear. Sa simpleng panalangin po, nawawala yung takot. Kapatid, huwag kang matakot na ma-reject. Kasi ang nire-reject dito si Lord, hindi naman ikaw. Thank you, Lord. It's all I have of words. Sorry, I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Yes, God. You're far more beautiful. Bitbitin mo sa puso mo yung mga taong nasa isip mo na nilagay ni Lord. The sum of my desires and Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Like you spilled your blood. Come on, make this your prayer right now. Spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering.
offering. Say to Him, Here I am, giving yes, God. every heartbeat for your glory. Take Before we continue to worship, may in-impress lang sa akin si Holy Spirit. The reason kung bakit ka nahihirapang mag-reach out kasi meron ka pang brokenness in your heart na hindi mo ma-acknowledge. There is still certain part in your heart na kailangan ng healing. Kapatid, mahihirapan ka talagang ibigay yung gamot kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo natikman yung gamot. Right this moment, I want to pray for you. Now, whatever pain that is causing you to delay in His call, let that pain be healed in the mighty name of Jesus. Let the power of the blood of the Lamb that is being poured out in the Calvary ay maging tool of healing ng mga puso natin. Kapatid, hindi mo marireach out yung iba kung ikaw yung pilay. Hindi mo maaabot yung mga taong nasa labas na basag kung ikaw yung basag. Sa linggo na ginawa ng Diyos, ikaw pala yung basag. Kapatid, now is the time for you to heal. Now is the time for you to give your total surrender and dependence on God. Because that's the time that you can step outside when you experience the healing power of Christ. This alabaster jar, yes, God. It's all Chorere kaya na masaka tarala kaya ya. Yes, Lord. Can I invite the pastors to pray, the leaders to pray? Lord, I speak healing in their hearts right now. Lord, in every aspect of their hearts right now that is in need of healing, Lord. I pray that you expose every wounds, God. Let every wounds be exposed in the light so that your power will be made perfect, God, in every brokenness that this people has. Yes, God. Here I am, take me as an offering. And here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, take me. Hallelujah. This time that I have left, it's all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an
giving every heartbeat for your glory. Here I am. Take me, oh God, as an offering, Lord. Here I am, giving every heartbeat for your glory. You know, in the world, they say, hurt people, hurt people. But in the church, healed people, heal people. The healing that you have received right now, it needs to be addressed eh. Hindi ka kasi pwedeng lumabas na pipilay-pilay ka at sugatan ka. Paano ka makakaakay ng bulag kung ikaw din ay bulag? So right now, I just pray for the healing flow of His presence today. Ang siyang maghari sa mga puso natin. But don't get me wrong. While you are healing or in the process of healing, you can still help other people heal. Hindi po excuse ang brokenness para po mag-stop ka na i-share yung love. On the next Sunday, I'll be surprised in your life na makikita kong dala-dala nyo yung mga taong kailangan ng healing. Kapatid, this is not a recruitment agency. This is not a marketing strategy. No. If you really have that pure heart that is coming from God, hindi ka isip na dalhin sa ospital ang taong may sakit. And the church, one of the image of the church is the hospital. And Jesus Christ is our great doctor and healer. Can we all lift our hands to the Lord right now? Father God, You've seen the hands of these people, Lord. You know the very depths of our hearts. Lord, you said in your word in Psalms 139, Lord, see me, search my heart and know me, and see if there's any iniquity in our hearts. Lord, if there's any brokenness, if there is a pain that needs healing in my heart today, only you who know it all, God. But I pray, Lord, that as I lift my hands, Lord, this is a sign of my surrender to you, God. I cannot do it alone. Help me, God. So help me, Lord. I pray, Lord, na yung mga kamay na nakataas ngayon ay makareceive ng supernatural healing, Lord. Emotional healing, psychological healing, healing sa mga trauma, healing, Lord God, sa mga sugat ng kahapon, healing, Lord, sa mga sumpa ng kanilang pamilya, God. Lord, I am setting free your people right now. They are healed. These are the generation that will be healed and will help other people to be healed. So karama siya rama kaya ya.
every heartbeat for your glory. Take Can we give the Lord the best clap offering that He deserves? Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen.